Kumusta mga kaibigan? May napakagandang aral akong gustong ibahagi sa inyo ngayon na talagang nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Ito ay mula sa isang sikat na motivational speaker na si Jim Rohn. Ang sabi niya, "Work harder on yourself than you do on your job." Sa Tagalog, mas magsikap ka sa pagpapaunlad ng iyong sarili kaysa sa iyong trabaho. Nung una kong narinig yan, napaisip talaga ako. Paano yon? 'Di ba dapat all out tayo sa trabaho natin para umasenso? Pero habang ninanamnam ko yung sinabi niya, doon ko na-realize ang mas malalim na kahulugan nito. Hindi naman ibig sabihin na maging tamad tayo sa trabaho. Ang punto ni Jim Rohn, ang pinakamahalagang investment na magagawa natin ay hindi sa ating career lamang, kundi sa ating sarili. Ang ating trabaho nagbibigay sa atin ng pangkabuhayan. Pero ang pagpapaunlad sa sarili, yun ang magbibigay sa atin ng magandang kapalaran. Isipin mo na lang, yung skills mo, yung knowledge mo, yung character mo, yung wisdom mo, yan ang mga assets na hindi mananakaw sa'yo at dadalhin mo saan ka man magpunta. Kapag nag-invest ka sa sarili mo, lumalago ka bilang isang tao. At kapag lumago ka, lahat ng aspeto ng buhay mo, kasama na ang iyong trabaho, ay susunod na aangat. Ang nakakatuwa pa, itong turo ni Jim Rohn ay may napakagandang katumbas sa Biblia. Sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, Talata 2, ganito ang sinasabi, "Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip." Ulitin ko ha, magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Wow! Napaka-powerful, di ba? Pareho ang mensahe nila. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. Nagsisimula ito sa ating isipan. Ang takbo ng sanlibutan na binabanggit dito ay yung karaniwang kaisipan na magtrabaho lang ng magtrabaho, kumita ng pera, at yun na yun. Pero ang panawagan sa atin ay huwag tayong makiayon lang. Sa halip, i-renew natin, baguhin natin ang ating pag-iisip. Yung working harder on yourself ni Jim Rohn ay kapareho ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa Roma 12:2. Ito yung proseso ng pag-aaral ng mga bagong bagay, pagbabasa ng mga libro, pakikinig sa mga makabuluhang turo, pagde-develop ng mga bagong skills, at higit sa lahat, ang pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos para mahubog ang ating karakter. Kung gusto nating magbago ang ating buhay, kung gusto nating umasenso at magkaroon ng mas magandang kinabukasan, hindi sapat na magpalit lang tayo ng trabaho o maghanap ng mas malaking sahod. Ang kailangan nating unahin ay ang pagbabago ng ating mindset. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang mga kailangan kong matutunan? Anong mga ugali ang kailangan kong baguhin? Paano ko mas mapapalago ang aking mga talento? Halimbawa, kung gusto mong maging mas mahusay sa iyong propesyon, huwag ka lang basta pumasok at umuwi. Maglaan ka ng oras para magbasa ng mga articles, manood ng mga tutorials, o umattend ng mga seminar na may kinalaman sa field mo. Kung gusto mong maging mas mabuting tao, maglaan ka ng oras para sa pagninilay, pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pagbabago ng isip ang simula ng pagbabago ng kapalaran. Kapag binago mo ang paraan ng iyong pag-iisip, magbabago ang iyong mga desisyon. Kapag nagbago ang iyong mga desisyon, magbabago ang iyong mga kilos. Kapag nagbago ang iyong mga kilos, magbabago ang iyong mga gawi. At kapag nagbago ang iyong mga gawi, doon magsisimulang magbago ang takbo ng iyong buhay. Kaya ang hamon sa atin ngayon mga kaibigan ay ito. Araw-araw, maglaan tayo ng kahit konting oras para mag-invest sa ating sarili. Huwag nating hayaang lumipas ang isang araw na wala tayong bagong natututunan o walang aspeto sa ating sarili na napapabuti. Tandaan, ang trabaho mo ay nagbibigay buhay sa iyo, pero ang pagpapaunlad sa sarili mo ang bubuo ng iyong magandang kapalaran. Work harder on yourself than you do on your job. Magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Salamat sa panonood at pakikinig. Kung may natutunan ka sa video na ito, please i-like mo naman at i-share sa iyong mga kaibigan.
At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pag-uusapan. Hanggang sa muli,